Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly. We reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah, we're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. Good morning! Today is a very special Sunday because this is a 13th episode. We are really very proud to have achieved another milestone dito sa show natin. No? Tama ka dyan, Susan. And you've heard so many inspiring stories, important information. Pero yung pinaka-touching dito, Ana, Susan, is the mere fact that God has changed the lives of so many people. God is really touching and healing lives. Grabe talaga, no? Iba-ibang sakit, iba-ibang testimonya. Lahat yan dito nila nakita. Susan, is almost like a miracle. Yung mga pinakita natin dito, no, sa show natin. Tama, Ana. Marami talagang buhay ang nabago dahil sa ating show at dahil po sa ating product. You know, ang show po na ito ay naihandog sa inyo dahil po ang miracle po ng Laminine is worth sharing. Yeah. And alam nyo, wala tayong ibang pasasalamatan kung hindi si Susan Barlin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin may hahatid ng magandang balita ng Laminine. Maraming salamat, Susan. This time naman, sa Bicol naman tayo pumunta. At yung story naman natin doon ay tungkol sa isang nagkaroon ng spinal injury. Wow. No? Yeah. Pero hindi lang po yan ay ipapakita namin sa inyo ngayong araw na ito dahil nga katulad ng sabi ni Susan, this is our 13th episode for our second season. Very touching ang story nila, Ana, no? So let's watch po ang story ng mag-asawang ito. Gagaling pa ba o hindi na? Kasi ayaw ko na magastuhan yung family ko, hindi na sila sa akin mag-aalaga. Maganda pa ka ako ngayon na kunin mo na lang ako. Ang Bicol Region ay isa sa mga lugar sa ating bansa na madalas dalawin ng bagyo. At sa paghagupit ng bagyong Reming noon, kasama sa napinsala dahil sa pagkakadulas, si Julio Bongala, taga-Albay. Nadulas ako po nung Typhoon Reming. Hindi ko namalayan, mayroon pala akong diferensya. Bagamat di niya ininda noong una, habang tumatagal, lalong tumitindi ang sakit na dulot sa kanyang pagkakadulas. Ako po isang kusinero, hindi ako makatayo na, hindi pa ako nakapagbuhat. Tapos nagpa-check up ako sa doktor. Ang sabi sa akin, osteoarthritis daw. Tapos nung isang doktor, yun din ang findings. May diferensya ako sa spinal cord. Pina-refer niya ako papuntang Manila for MRI. Pagkatapos noon, babalik ako sa kanya, saka naman daw ko i-refer for operation. Dahil sa tinamong pinsala at sakit sa katawan, labis na apektuhan ang pamilya ni Julio. Unang-una, mainitin na yung ulo ko, pero naglakas loob ako na maitama ako yung sarili ko. Sabi ko, Papa God, ikaw na ang bahala kung ano ang tamang direksyon ng buhay ko. Ang mga anak ko, maliliit pa sila, wala pa silang lakas para mabuhay, magkapag-aral. Inisip ko rin na maibalik ko yung dating pag-uugali ko sa aking asawa, sa aking mga anak ko, sa aking sarili, na papigilan ko yung parang nagwawala na ako, saka yung init ng ulo ko. Pagdadarasal ko,
naibigay po ito sa amin, dumating ito sa amin na itong Laminine. Sobrang awa ko sa kanya. Hindi ako nagpakita ng kahinaan, pero kapag tumatalikod po ako, umiiyak ako. 6 ang anak ko na ipinapag-aral, sabi ko, God, bakit ganito binibigay mo sa akin pagsubok? Lahat yung mga anak ko, naranasan ko yung nagkaroon sila ng sakit. Yung asawa ko nga na nagbibigay inspirasyon sa akin, yung pa ang may sakit. Pinasubok ng misis ni Julio na painumin siya ng Laminine. Nakainom po siya noon ng October 19, 2012. Amazing and a miracle product po ang Laminine na nakatayo siya. For 9 days po, pumasok na siya sa trabaho niya. Gawa dahil dito sa Laminine. Nang pag-take ko na hapon na yon, hindi ako nakatulog. Parang may tumutusok sa akin na karayom. Tapos parang sobrang init. Kinaumagahan, paggising ko, parang nakakagalaw-galaw na akong biglang nawala ata itong sakit ko. Isang kapsul pa lang yon ng Laminine. Kaunti na lang yung kirot na naramdaman ko. Isang milagro kung tutuusin ang nangyari kay Julio. Sa pag-inom ng Laminine, pakiramdam ay guminhawa. Ang dating bugnutin at nakahiga lang, nakakatayo na at naging masayahin pa. And take note, isang Laminine lang, isang araw ang kanyang iniinom. Patunay na ang Diyos maraming paraan para tayo ay matulungan. First God naman nakarating ito po dito sa Bicol, itong Laminine. It's really God's gracious hand ang mga nakita nating nangyari. Sabi po na marami ang bendisyon ng Panginoon ay nasa produktong ito. Isang Laminine a day pero guminhawa na ang pakiramdam ng isang nagka-spinal injury. Biro mo yun? Grabe, no? Napagaling talaga ng Laminine. Really a miracle in a capsule. Yes, isang araw lang ng Laminine, nakalakad na, would you believe, just 1 day. Wow. Oh, when we come back, we'll find out from our doctors kung paano natulungan si Julio ng Laminine. So stay with us, be alive. We'll be right back with our doctors. We're gonna fly high, be alive. Good morning, everyone. It's nice to be back here at Be Alive. Welcome to our doctors, Dr. Rhea Magalona, Dr. Mario Ramirez, and of course, Dr. Arlie Imperio. Napanood natin yung case kanina, no? And it's really quite surprising na Laminine had helped this spinal injury victim, no? Hindi na siya makalakad talaga eh, doctors. I mean, he was bedridden na talaga. And talagang sobrang difficult, no? Because siya yung padre de pamilya. And 6 ang anak. So, talagang yung iyak ng asawa niya, Susan, hindi mo mawari yung pasasalamat niya sa'yo nung pumunta ako doon. So, naging maganda po ang resulta. So, doctors, can you explain? Yung nangyari sa kanya, I think it's a trauma, kaya siya nagkaroon ng injury dun sa spine area niya. Pwede kasi yung vertebral bone niya or yung mismong spinal cord niya ang na-injured, kaya hindi siya nakakalakad. So, pwedeng dahil meron siyang limitation of motion dahil masakit or talagang na-loss yung function ng nerve na nagsusupply dun sa muscles para makapaglakad siya. So, yung Laminine, ang ginawa niya, alam naman natin na marami tayong mga cases na nagkaroon ng pain relief nung nag-take sila ng Laminine. Pwedeng isang dahilan yun. At pwede rin yung sinasabi nating Laminine could signal the stem cells to repair the area na na-damage. Kaya ngayon, nakita natin, nagkaroon siya ng improvement. And Dr. Mario, thank you, Dr. Rhea. Yeah, there are a couple of mechanisms that are possibly involved in the recovery of the patient. Number one, the trauma itself might be different because it could be anywhere from fracture to cord injury, no, to contusion, to just plain inflammation. Pero, ang importante kasi doon hindi nabibigyan ng solusyon yung problema. And now, when the Laminine was introduced, it was already a possible solution to a problem, regardless of whether it's fracture, a contusion, a cold injury. At least there's something, the sustenance or the nutrients are available for repair.
Okay, so the important thing during surgical intervention or during medical intervention in cord injury is early intervention. Ayun. Kaya nagkaroon siya ng kahit konti lang, kahit isa lang, meron ginawa. Yun na importante. Ayun. So, yeah, because with this case, Ana, isang one laminate a day lang ang tinake niya. Yung estado nila sa buhay talaga ay mahirap. 6 pa ang anak nila. So, sabi ko, tingnan mo naman ang Diyos kung gumawa ng milagro, no? Iisang capsule ng laminine. The Lord is so good. We take more, right? When Yes. when it's a very serious condition. Yes. Talaga. Very serious talaga kasi talagang hindi na siya makabangon. So, Dr. Arlie, yung spinal is like part of the bone, of course, no? So, pagka mayroon tayong spinal injury, ano po ang i-address yung bone healing? Can you explain further? So, meron tayong sinasabing skeletal system. We have the skull and then you have the vertebral column. Sa loob ng vertebral column, nandun yung spinal cord, nandun yung mga nerves. So, nahulog siya, nagkaroon ng injury, so tatamaan muscle, pwedeng nadali yung buto, nagkaroon ng fracture, pwedeng naapektuhan ang nerve, that can lead to loss of function or even pain. So, there will be swelling. Now, the body knows that. The body will do its best to repair everything. Kung may fracture, i-fuse niya yun. Kung yung nagkaroon ng inflammation, aayusin na yun. The body will always try to heal itself. Now, medicine is trying to enhance that through proper, let's say, diagnosis, proper treatment, so anti-inflammatory, and then anti-pain. Pero usually, wala tayong binibigay to enhance repair because it is the body that will do the repair. And the repair usually comes from nutrients. So, the ingredients coming from laminine will give 3 major functions. Kasi ang composition niya, egg powder extract na meron mga protein na amino acids, 20, 22 ang hinalo, plus other, let's say, nutrients. This will perform 3 major functions. Build, maintain, repair. Tapos na yung building and maintenance nagkaroon ng injury o repair, alam ng body yun. And our goal is to enhance that through proper diagnosis, proper treatment, medicine, or even surgery. But we should also consider much the intake of nutrients because whatever food item you and I eat will literally become your body. Siguraduhin lang natin na kompleto siya. And apparently, the ingredients coming from laminine will help us do that. Wow, very nice. And Doctor, before I ask the next question, at the office you will be offering also some wellness training. Yes, kasi ang goal natin, una, pag may sakit, magpa-doktor. Sundin ang doktor kasi doktor yon. At ang mga doktor po kami, 2 lang usually bibigyan namin, gamot. Pag hindi makuha sa gamot, operasyon. We have a health screening program where we will be able to know if you're at risk, then we take action. Then, we focus on having a healthy lifestyle, and then we focus on enhancing our health. If you are sick, get treated. Then avoid getting sick. Then the next is enhance the health, leading to optimum and wellness and the highest form of health which God can make possible for each one of us. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit po ang ating show ay pinangalan ng Be Alive. Kasi sabi ko nga kay Ana, kailangan yung show natin is to teach people how to live a life. And you can only live your life by being alive to every essence of the word. So, kaya po magkakaroon tayo ng mga training. Kung meron po kayong mga questions or gusto nyo pa madagdagan ang training ninyo sa wellness, come to the office every day. May training sessions sila Dr. Arlie, Dr. Mario, and Dr. Ria. Feel free and you will appreciate life better if you are well. That's true. Very, very true. So you have other questions regarding the spinal injury? Well, actually, Susan, we are very thankful to you because nakakarating na tayo sa mga sulok-sulok ng Pilipinas na hindi talaga nararating na basta-basta. Ikaw rin. Kung saan-saan ka nakakarating para mag-work. Alam niyo po, kaya po tayo nakakarating doon is Susan Barlin has an advocacy. Meron po siyang misyon na gusto niya po na bawat Pilipino ay maramdaman at ma-experience yung benefits ng laminine. Hindi lang po sa kalusugan, pati na rin po sa kabuhayan. At every time I go there, Susan, my God, ang mga tao, all these people who are being helped by laminine. It's no joke po. It's really true. Talagang totoo ho ito. And
when we get back, well, first we'd like to thank our doctors for being with us today. Thank you, Doc. But our show today is more of like a tribute to this wonderful lady here beside me. She is just so phenomenal. Kung meron hong taong tsunami, si Susan Barlin ho. Be Alive will be right back with more stories of our testimonials from all over the Philippines. Thank you. We're gonna fly high, be alive. This second season, pinuntahan po namin ang iba't ibang lugar at probinsya sa Pilipinas. Baguio, Cebu, Subic, Benguet, Bohol, Bicol, pati Metro Manila. Kumatok kami sa mga pinto ng mga taong nagbago ang buhay dahil sa Laminine. So, from health to wealth, we hope that our first and second seasons have inspired and changed many lives. Our show is truly a celebration of life. Inutasan nila ako rito para mag-dialysis sa dugo. Kaya nagpapasalamat nga ako. Hindi ko kalaing masiswerte ako pa yung Laminine na yun eh. Pero doon ako nagulat yung bumaba yung tray ako. Nung bumaba, natuwa na ako. Yung mga kasabay ko na matay na iba dahil di na kaya ng katawan. Kaya nagulat sila nung makita nila ako. Ba't ang lakas-lakas ko. Although I'm 62, ang pakiramdam ko I'm 32. And higit sa lahat, ang tulong sa akin ng Panginoong Diyos. And He answered me. Take your Laminine. Don't forget your Laminine. Ako po si Angela Navida. Ako po nagtatrabaho kila Mr. and Mrs. Kairos. Almost 33 years na po. 67 years old na po ako. Ngayon po, nagtitake pa ako ng Laminine. Malakas po ako. Bukod dyan, alam niyo ba na nakakapag-jogging pa siya kasama ang alagang aso ng pamilya? Dati po, mainitin po yung ulo niya, hindi po siya kumikibo. Ultimong nagagalit sa mga anak namin. Nakahiga lang po siya, pagka pinapaliguan ko po siya, talaga pong ang bigat ng katawan niya, nahihirapan po ako. Sa pamamagitan po ng pag-inom po niya ng Laminine, malaking tulong po sa kanya na siya po ay gumaling. Lahat po nabago na sa kanya. Pwede na pong tumakbo, ngumingiti na po, lahat po nagagawa niya, pati yung left hand niya, naitataas na po niya. Halos nagagawa na niya ang karamihang kilos niya noong bago siya ma-stroke. Thank you, Lord. Thank you sa Laminine. It was really hard to think na will I still be able to do the stuff I do? Especially I really want to help my family. But I never lost my faith that I will be healed. After a week of taking Laminine, ang isang major effect was yung pagtayo ko, nakakatayo na ako ng ganito katagal. Before, I really cannot stand up even as long as 10 minutes. May tendency akong matumba, especially walking. Ang pinaka-importante pong effect ng Laminine ay yung pagbalik ko sa aking paglalakad. At saka doon sa mga bodily functions ko, unti-unti na bumabalik ang lakas ng aking kamay. With God's grace, magiging normal po ulit ako. Hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko kasi bedridden na siya noon, tapos hindi po siya nakakabangon, tapos naging bahay ang ospital. Parang sawang-sawa na po ako. After Laminine po, naging active na siya, naglalaro na siya, at sana po habang nagtitake po siya ng Laminine, ay tuloy-tuloy po yung paggaling niya. I was diagnosed 2009 na puno talaga yung dalawang breast ko ng cyst. Last March, na-introduce sa akin itong Laminine. After 2 months, blessing na nawala yung mga cyst ko. Stop na sa akin yung mundo. Ang sa akin is, bahala na lang if may purpose pa ako sa buhay. Bibigyan ako ng, hindi naman siguro milagro, pero yun lang yung pag-asa or may purpose pa ako. Bakit ba ganun? Andito na naman, mayroon naman akong sakit. Hindi pa ako makalakad, hindi pa ako makakita.
Para kung pinatay mo na buhay. Tinapuan siya ng mga karamdaman. Una ay ang paglabo ng kanyang paningin, na di kalaunan ay halos di na makakita. At pagkatapos naman ay ang pananakit ng tuhod, dahilan para di siya makalakad. At ang matindi, ang pagtubo ng bukol sa kanyang hita. 2 days after I take Laminin, pumutok talaga. Doon lumabas yung maraming pus, yung maraming fluids, dugo. Siguro mga 5 tasa yung lumabas. Subukan na ninyo yung Laminin. Huwag subukan. Start now. Start Laminin. This is the chance given by Lord sa atin. Mostly yung couple, nag-married sila para magkaroon ng anak. Parang may kulang sa sa pamilya namin. Hindi natin matatawag na family pag walang anak. For almost 13 years namin, 3 months lang akong nag-take ng Laminin. Tapos may result kaagad. Binigay ng God. Miracle talaga. Para bang may nakadagan sa akin na 2 kaban na bigas na para bang hirap kong kumilos. Hindi po ako makapagsalita. Kahit gusto ko pong imulat yung mata ko, pag minumulat ko po is nahihilo po ako. Ang case niya is a full-blown hemorrhagic dengue fever. Laminin po is a solution sa mga illness. Para sa akin, napakalaki po itong tulong nito. Pagka prinubide po ni Lord, para po makatulong sa mga may sakit. I was struck by rheumatoid arthritis, so I can't walk anymore. After 4 consecutive days of taking it, I was able to stand and I can walk already. Yung katawan ko parang para pa ako kaayo. Yung abdominal ko parang musakas ibaba. Saka yung aking hips lumaki. After 4 days or 5 days taking Laminin, I feel easy to walk. Parang hindi na ako masyadong magyuko ko. Nagputol na ko sa kahoy. Nung maksidente ako noong February, nang wala po ko doon sa tulad na pag-iisip, talagang nakalimot po ko lahat. Wala po kong alam sa nangyari sa akin sa ospital. Nung makita ko ang picture ko, grabe ang nangyari sa akin. Buti nabuhay pa ako. Nung una pong nag-take siya ng Laminin, siguro 4 days, sabi niya magputulin ko kaya yung mga ko, ang nahabaan daw. Naghanap siya ang pamputol. Sunod, pinakitaan ko po siya ng pera. Sabi niya, 20. Araw-araw po may changes. Mami, salamat talaga kasi nabuhay ako, Mami. 7 months after, I found out that there was a lump here. A week after that, I was told it's malignant. I took Laminin for a month. I was tested in Manila. The results of my bioresonance imaging, my cancer cells are inactive. My depression definitely is gone. Si Max, isang treasure hunter, subalit isang di makakalimutang pangyayari ang naganap sa paghahanap niya ng ginto. Meron kami mga takip sa bunganga. Pero tumama, through the skin. Yung radiation ko. Yung 4, wala na. 2 araw lang, wala na yung voice ko. Laminin played a very important role in my life. Dahil sa Laminin, naibalik yung boses ko. Diomedes Madera, may kaya sa buhay, dinapuan ng Parkinson's disease. Bukod pa doon, nagkaroon din siya ng diabetes at arthritis. God has a loving way and a beautiful plan for each one of us and for me and Jomi. When he takes Laminin, he feel good in Laminin. Na-admit ko sa Provincial Hospital. Ang diagnose nila, operahan sa appendicitis. Tinignan nila, hindi pwede ko mapirahan kasi malakas yung kuwang ko. Bit sa kasing-kasing. Heart ba? Minum ako ng 3. Dan lang naabot na yung mga 6 hours. Lumabas yung dumi ko. At yun na, tuloy-tuloy na yan. Nawala na yung sakit ko, yung sa tiyan ko. Sabi nila appendicitis, pati yung arthritis ko, dahan-dahan mawala. So una pag-uwi ko, hindi ko makalakad. Matapos makilala ang Laminin, ang mga sakit na iniinda ni Rupert halos mawala na kung tutuusin. Naging maayos na ang pakiramdam niya. And of course, we would like to thank a very beautiful person, a woman with a beautiful heart, Susan Barlin,
for her mission, her vision, na makatulong sa mga mahihirap at dalhin ang Lami 9 saan man sulok ng Pilipinas. It is an honor and pleasure na makatrabaho si Susan Barlin. Siya ay instrumento para madala ang Lami 9 sa ating mga kababayan. Dahil kay Susan Barlin, nakakarating sa bansa natin ang Lami 9. Nag-iisa lang po ang isang Susan Barlin. She is the only one with a vision mission to bring joy and happiness, wealth and health to every Filipino. Sa lahat ng sumuporta at nakishare sa vision ng Forever Rich, ako po si Susan Barlin, nagsasabi na it's almost a sin, it's almost a crime not to share Lami 9. Lagi po nating isipin muna ang ating misyon bago ang komisyon. Marami po tayong natulungan, di lang sa kalusugan, kundi pati po sa kabuhayan. At naniniwala po si Susan Barlin that Lami 9 is truly a gift from God. Huwag po kayong aalis. Be alive, be healthy. We'll be right back. We're gonna fly high, be alive. Hindi po magiging posible ang ating show kung wala ang mga doctors, si Tita Maggie, Ana, ang staff ng Forever Rich Philippines, TV crew, ang mga dedicated leaders at distributors natin na kung saan-saang sulok ng Pilipinas, araw-araw, umulan, umaraw, gabi, nandyan po para lapitan kayo at i-share sa inyo ang Lami 9. Lalo na po sa inyo mga TV audience, I'm really very happy na magkakaroon na naman ng third season. Pero isa lang po ang aming ipapangako sa inyo. Paganda ng paganda, palalim ng palalim ang inyong maririnig at makikita dahil po ang lahat po ng mga tao sa paligid ko, sa harapan ko, sa likod ko ay laging alive to bring you inspiring stories para tulungan po kayo at makatulong din kayo to share Lami 9 and for every Filipino to stay fly high and get Be Alive would like to thank the following.